Baranda. Now, punta tayo dito sa nakakagulat pero nakakatuwa na balita na si Leila de Lima po ay may posibilidad na muling makukulong at mapapawalang bisa po ang kanyang pagpapalaya na diniskartihan ni Martin Romualdez at ni Marcos. Yan po, sapagkat ang Court of Appeals po ay nagdesisyon na ang naging hatol ng korte dito si Judge Alcantara hinggil sa kaso on drug trafficking involvement ni Leila de Lima na dapat yan po ay makukulong siya ng may karampatang pagpaparusa ng at least reclusion perpetua o life imprisonment o kahintulad na mga degree ng penalty ay nalusutan po niya sapagkat nagamit at ginamit siya nila Marcos at Romualdez bilang isa sa mga demolition job operators laban kay Pangulong Duterte at sa Duterte Political Group. Kaya nagamit nila si Leila de Lima. Ngayon, ang problema ni Leila de Lima, ni-review ng Court of Appeals itong desisyon ng Regional Trial Court Judge na si Judge Alcantara at nakita ng Court of Appeals, mga kababayan, mali at unconstitutional and lack of discretion and authority ang pagpapadismiss ng judge na ito sa kaso na kinakaharap ni Leila de Lima hinggil sa drug trafficking case. Ano pong ibig sabihin ng desisyon ng korte at ano po ang implication nitong inilabas na order ng Court of Appeals reversing the decision of the court sa Regional Trial Court na nag-dismiss o nagpapawalang sala kay de Lima? Una, sinabi po ng Court of Appeals na mali na hindi tiningnan ang buong datos at mga impormasyon regarding sa kaso ni Leila de Lima at just because may isang recantation lang ang witness, pinayagan na madismiss ang kaso. That is highly irregular. Ang paghuhukom o pagsasagawa ng hatol sa anumang kaso, lalo na kapag ito ay kasong kriminal, kailangan po ay komprehensibong tinitingnan, sinusuri at ipinapailalim sa trial ang mga facts, information, evidence, testimonies at iba pa. Hindi po ito ginawa ng judge. Yan pong ibig sabihin yan. Nagkaroon ng neglect of procedure and neglect of spirit of judicial integrity ang kaso sapagkat nagkaroon lamang ng isang recantation o pagbawi ng testimonya ang isang nagkaroon ng testigo laban kay Leila de Lima ay biglang dinismiss ang kaso. So nakakaduda, sabi ng Court of Appeals, bakit hindi tiningnan ang other involving in obtaining facts and information? So yun po. Pangalawa, sinabi din po ng judge ng korte sa Court of Appeals na hindi sinuri ng hukom ng maayos ang kasong ito na nagkaroon ng tantamount to neglect of court and judicial correct procedure in the conduct of handling the decision of the case. In short, mga kababayan, hindi lamang procedure po, kundi nag-abuso ang judge mismo sa kanyang diskresyon na basta-bastang ipadismiss ang karampatang kasong kinakaharap ni de Lima pertaining to criminal case involving the drug trafficking. Yun. Kaya sabi ng Court of Appeals, gumawa ka ng tamang desisyon at most likely po pwedeng ipetisyon na habang pending ito ay ipalabas mo na ang order of remittance ni de Lima into the jail. Pwede pong gawin yon sapagkat null and void. Ibig sabihin po walang bisa, abusado, irregular, unconstitutional at illegal ang ginawang pagpapadismiss sa kaso niya kung kaya nakakalaya ngayon si Leila de Lima. Klaro tayo dyan. So ibig sabihin po, bagamat i-appeal ito ni Leila de Lima, mag-appeal ito, mag-motion for reconsideration ng kanyang mga abogado dito po sa Court of Appeals, pero most likely po ay isustain ng Court of Appeals ang kanilang desisyon. So tatakbo si Leila de Lima papunta sa Korte Suprema. Ang sabi niya, hindi daw siya muna makukulong habang ito ay under appeal into the process of appeal
including sa Supreme Court, no? So they are going to buy out time. Yan pong gagawin ni Laila de Lima. Instead na haharapin niya ito ng tama, gagamitan niya ng mga technical maneuvers in the legal aspects of the case filing of remedial course o yung tinatawag nating legal remedies, no, na gagawin niya. So mag-motion for reconsideration and then magkaroon pa ng pag-elevate o pagpapaangat hanggang sa Korte Suprema. But nonetheless, it is now a moral victory on the part ng Duterte government na may katotohanan at tama ang pagpapakulong at pagpapasampa at pagpapanagot kay Laila de Lima sa kanyang pananagutang kriminal involving ang kanyang pag-abuso noon bilang Department of Justice Secretary sa paglaganap ng sindikato ng droga.